Masayang araw po, mga ka-PL. O eto na, ang karugtong sa content ko po kahapon na may titulong Romualdez, nilaglag ng mga Tagalete. Ngayon, kumuha po ako ng comment mula po sa comment section ng video na yan nga. Bilang patunay po mga ka-PL na sumasang-ayon po sila sa video na pinanood po nila. Mula po yon sa TikTok. O eto ho, yung mga comment ng mga Tagalete. Aba, masama ho ang loob sa mga Romualdez at higit sa lahat, kay Speaker Romualdez. Lilinawin ko lang po, sa content na ito, hindi ko po sinisiraan ang mga Romualdez ha. Hindi ko po intensyon na sirain ang kanilang pagkatao. Ako'y nagbabasa lamang po ng kanilang mga komento. Ngayon, baka sabihin ho nila na gawa-gawa ko lang yung mga comment na yan at madali lang naman talagang gawin yan. Mas mainam pa, kayo po mismo ang magbasa sa comment section ng video na yan. Okay? Maliwanag tayo dyan. Hayaan nyo po. Pagkatapos po nitong content na ito, diba sa Leyte yan, isusunod po natin ang Davao. Kung ano po ang masasabi ng aking mga kababayan dito sa Davao sa pamumuno po ng mga Duterte para maging patas po tayo. Sabihin nila, nakatutok lang kayo sa Leyte, paano Davao? Eto, isusunod po natin ang Davao. Okay? Ito po, simulan ko ng basahin. Ang sabi po nitong, hindi ko na po papangalanan, ayan, makikita niyo naman po. Ayan. Medyo matagal din ako sa Leyte. Yung Tacloban hanggang ngayon, parang barangay lang. Wala ka man makitang building na konkreto na malaki. Ibig sabihin ho siguro nitong mama, ito may pangalan naman siya, nakikita niya naman po siguro, walang mga investor na gustong mamuhunan sa lugar nila, mga ka-PL. Baka hindi lang type yung lugar kasi masyadong malayo. Ito ang pier, ang pangit, tabing palengke. Ang maganda lang ang mansyon ng mga Romualdez na tinatawag na Little Malacanang. Aba, yun may Malacanang pala. Sana all may Malacanang sarili. Ito pa. Bukod dyan, wala na, wala ka man lang mapuntahan na magandang resort. Wala ngang, baka pangit po dagat. Baka yung dagat kulay, kulay kape. Kaya walang gustong mag-invest sa mga karagatan dyan para gawing resort. Baka lang naman, hindi tayo sigurado dyan. Wala pakialam mga Romualdez doon dahil hindi sila nakatira doon. Hindi ko alam to Saan para sila nakatira? So hindi nga nila nakikita ang problema sa lugar nila. Kasi hindi sila doon nakatira. Dapat, kung mayor ka sa isang lugar na yan, congressman ka dyan, dapat makikisalamuha ka sa mga constituents mo. Alamin mo kung ano problema nila, di ba? Tulungan kung dapat tulungan, di ba? Magsipag, maghanap ng mga investor para magkaroon po ng malalaking building nang sa ganon, magkaroon po ng trabaho yung mga kababayan. Baka pa kuya-kuya-kuya lang. Ito, wala din kakayahan ang mga tao doon na kalabanin sila dahil ang daming mahihirap. Ibig niya po sabihin siguro, dahil nga mahihirap yung mga kababayan nila,
sino magtangkang kalabanin? Diba? Pwede naman pong magsalita kayo. Tulad po nito, at least man lang sa content na to, nailabas nyo po yung sama ng loob ninyo sa mga Romualdez. Hindi po masama ang maglabas ng sama ng loob. Hindi po ito paglaban sa kanilang pamumuno. Karapatan po ninyo maglabas ng sama ng loob dahil kayo po ang nagluklok sa kanila sa pwesto. Katulad po natin ngayon na nagsasalita po dito sa Pangulo na sumasama din ang loob natin dahil nasaan na ang pangako mo. Yan. Nalusaw na ito. Di ba? 20 pesos, 1/4 bigas. Yan. Wala. Hindi po ito pagkalaban sa kanyang administrasyon o sa kanyang pamumuno. Karapatan naman po natin yan. Karapatan nga nilang humingi ng boto sa atin. Yung pa kaya magreklamo tayo, aba, swerte naman nila hindi tayo magreklamo. Ano tayo, robot? O, di ba? O, ito pa. Magnanakaw naman talaga ang mga Romualdez. Yung tatay niya, magnanakaw din noon sa panahon ni Apo Lakay. O, hindi ako may sabi niya, ha? O, ayan, o, nakikita niyo naman po. O, ito po yung sama ng loob ng mga kababayan ninyo dyan sa Leyte. O, uulitin ko, hindi ko po intensyon na sirain sila, ha? Mga kababayan ko. Ang akin lang ay nagbabasa lang po ako ng comment. Nagsimula po ito doon sa content creator sa TikTok na nai-content ko o naitanong ko sa kanila bilang pangako ko nga na i-content ko mga comment nila, eto ginagawa ko. O, ang sagwa naman ng mga ngako ka na hindi mo tutuparin. Di ba? Iba ako ha? Tumutupad ako sa pangako. Pag ako nangako ng gawin kong 15 pesos ang bigas, wala tayong kaya dyan mga kababayan. O, ito lang po yung mga kakayahan nating pangako. At least natutupad. O, di ba? O, ito pa. O, ako ay taga Southern Leyte. Totoo ang sinasabi sa vlogger na yan. Napakakurap ang mga Romualdez dyan sa Tacloban. Walang may pagmalaki sa lugar na yan. Aray ko. Di ako may sabi, ha? Nagbabasa lang po ako ng comment. Ito po ang sama ng loob ng mga kababayan nila dyan sa Leyte. Ayan, ito pa. True, ayaw talaga namin sa kanya, taga Southern Leyte. Bakit nyo pa ibinoto? Ayaw nyo, hindi naman pa, wala naman pala kayo nakikita maganda. Bakit nanalo pa? May mali rin kayo Kayong mga taga Leyte Dapat, sa isang politiko na matagal nang nakapwesto sa lugar ninyo, na nakikita ninyo na wala namang improvement sa lugar ninyo, sabay mag-isip-isip na ho kayo. Hindi po para sa serbisyo yan, kundi para sa pansarili lamang yan. Totoo naman yan, di ba? Ito pa. Taga Leyte po ako. Ay, ito matanda na. 74 years old na ako. Hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ang Leyte. Tunay po yan. Wala akong kilala ibang politiko maliban sa Romualdez. Ibig sabihin, matagal na talaga ang mga Romualdez na namumuno sa nasabing lugar. Ito pa isa. Totoo po yung sinasabi niya. Kalsada pa lang sobrang lubak-lubak talaga. Malalim pa naman, kaya takaw disgrasya talaga, lalo na pag makalampas ng San Juanico. Ay nako, ayan. Bahain din po. Ayan, totoo po yung palengke, sobrang sikip at mabaho. Sa kadami din mandurugas. Try nyo rin po yung airport sa Tacloban. Diyos ko, wala man lang improvements. Walang kaayusan sa Tacloban. Aray ko. Sino ho ang may sabi niyan?
Hindi po ako, kundi ang kababayan po nila. Ah. May paninira ba ito? Hindi ko alam. Taong bayan lang naman o mga kababayan lang naman nila ang nagsabi. Ako, hindi ko naman napuntahan yung lugar na yan. Pero ayon nga sa mga kababayan nila, yun nga yung mga binasa ko. Walang improvement, wala man lang malalaking mga infrastructure, kahit mga building na pinagmamay-arian ng mga negosyante, mga resort, sa madaling salita, wala silang maipagmalaki sa lugar nila. Alam nyo na ha, sa susunod, mag-isip-isip po kayo, hindi ko po sinasabi na huwag nyo na silang iboto. Kayo po mag-isip. Ito pa pala huli. Sa mga taga-Leyte, huwag nyo nang iboto ang mga Romualdez sa lugar niyo. Sumubok kayo ng bago para magkaroon din kayo ng pagbabago. Ayun lang naman talaga Ang mayor, mayor, congressman, gobernador, kung walang kayong nakikitang magandang proyekto na tapos na lang ang kanyang termino, huwag nyo lang iboto sa susunod. Eto, ang mga Duterte, bakit hanggang ngayon? Sila ang namumuno sa Davao City. Nagpapalit-palit man yan sila. Bakit gustong-gusto sila ng tao? Bakit mismong ang tao dito sa Davao ang nagsasabi na Duterte lang ang karapat-dapat maging mayor? Bakit? Kasi marami po ang nagagawa ng mga Duterte. Tahimik ang Davao, malinis. Hindi pinababayaan ang mga taga Davao City. Ganun yun. Ibig sabihin, gustong-gusto po nila ang pamamalakad ng mga Duterte sa Davao City. Ganun yun. Ngayon, eto na. Para maging patas po tayo sa content na to, tapos na tayo sa Leyte, nagsalita na ang mga taga Leyte, inilabas na po nila yung sama ng loob nila. Okay? Sa mga taga Davao, Davao City, matanong ko rin po kayo, ako, taga Davao po ako, alam ko na po talaga na maganda ang Davao. Pero, ang sagwa o ang pangit kung ako lang ang nagsasabi. Siyempre, maka-Duterte ako. Di ba? Pwede kong buhatin ang bangko para sa kanila. Di ba? Ito po ang gagawin natin. Tayong mga taga Davao, magsalita po tayo. Comment po kayo. Ipagmalaki po natin ang kagandahan ng Davao sa pamumuno ng mga Duterte. Kumparahin po natin Romualdez at Duterte. Kasi baka sa 2028, itong mga apelidong ito ang maglalaban. Baka lang sa pagka-presidente. Ngayon pa lang may idea na yung ating mga kababayan. Ayos? Hanggang dito lang po. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.